La primera Miss Universo vetada en Filipinas. Pero bueno, esto no es porque se dice, sino porque realmente hay un trasfondo a nada de coronar la nueva reina asiática rumbo a esta edición de Miss Universo en Puerto Rico. Porque si no solo son palabras, aquí hay hechos, así que rodeen las imágenes. Iniciamos hablando que Filipinas es uno de los países más importantes en Miss Universo. Ahora bien, ¿por qué? Porque no solo es un país bastante, digamos que acepta mucho los reinados en su cultura, sino que adicional son de los que más invierten dinero en tal industria. Es que sí, generalmente casi todos los años llevan a la Miss Universo, es decir, la actual Miss Universo, obviamente para que esté en la final del certamen o para que haga labor social hasta el momento. Porque en esa edición decidieron no invitar a la reina, o sea, Fátima Bosch, sino a Vina, que fue la virreina en la edición que se celebró en Tailandia. Y no solo ella va a asistir, sino también Papi Nawat, que obviamente ahorita está con el ajetreo de Miss Grand International All Star, pero que le sacó ese espacio para ir a hacer presencia en el país asiático. Ustedes se preguntarán, pero ¿esto qué implica? Pues obviamente mucho más de lo que creeríamos. Porque como ustedes saben, hasta el momento la organización está bajo el mandato de Raúl Rocha y este emporio americano, que implicaría un mensaje directo a decir, bueno, si ustedes no quieren a Fátima Bosch, ¿por qué tendríamos que renovarle la franquicia? Sería realmente una jugada bastante estratégica y que muchos no se han puesto a analizar más allá de literalmente este pequeño gesto que hizo la organización asiática. Yo personalmente he sido decir que fue una estrategia bastante arriesgada, que les puede resultar bastante caro a la organización de Miss Universo Filipinas. Obviamente quizás ya compraron este año de franquicia, pero como sabemos, en medio de esta asociación que ha sido un poco, digamos que no ha estado a favor de todo el mundo, que no ha sido como la más tranquila, pues podríamos esperar realmente sorpresas de aquí a que llegue a Puerto Rico. Por otra parte, debo decir que amo ver a Vina en esta visita oficial, porque siento que es una mujer que para nadie no es un secreto que su porte, su elegancia, el cariño que se ha ganado de la gente va a ser indiscutible y que definitivamente va a ser una celebridad en Filipinas. Ahora es tu momento de decir, quiero saber en los comentarios qué opinas sobre este hecho que hizo el Miss Universo Filipinas a nada de coronar a su nueva reina rumbo a esta edición en Puerto Rico. So yun mga kapolitika, ang naging reaksyon nitong Latino vlogger sa hindi pag-imbita dito kay Fátima Bosch, dahil usap-usapan po ngayon sa mundo ng social media na hindi di umano na imbitahan ng MUPH organization si Fátima Bosch at si Raul Rocha na pumunta dito sa finale ng Miss Universe Philippines. So nakarating na itong balitang ito dito sa Latin community, at ang sabi naman nila ay hindi naman sila against mga kapolitika dito sa naging desisyon, kung totoo man itong naging desisyon ng MUPH organization. So ang sabi ng Latino vlogger na ito ay baka daw maapektuhan yung ating ipapadala doon sa Puerto Rico dahil dito sa ginawa na hindi pag-invite kay Fátima Bosch at sino man sa Miss Universe organization itself. So yun yung sinabi ng Latino vlogger na ito, kasi alam naman daw natin na powerhouse tayo na bansa at ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-importanting bansa pagdating sa Miss Universe, dahil nga yung audience, kumbaga yung market, malawak ang market sa Pilipinas pagdating sa mga beauty competition. And ngayon, how come kasi in the previous years naman is naimbitahan naman yung mga winners ng Miss Universe, pero how come ngayon is hindi daw invited? Okay, so alam naman natin na yung nangyari doon sa Miss Universe 2025 sa Thailand na nangyari, very controversial. So para sa akin naman yung masasabi ko dito ay mahirap kasi na ipaglaban rin itong Miss Universe, lalo pat napakalaki ng franchise fee mga kapolitika, nasa 30 million pesos yung franchise fee ng Miss Universe. Okay, only to find out na cooking show pagdating doon sa international stage. Sabi nga natin doon sa ating mga naunang video ay yung mga Pilipino ay medyo tumamlay na rin at medyo tahimik na dito sa MUPH. At maraming mga netizen actually ang mga nakakapansin na bakit parang hindi na talaga masyadong pinag-uusapan itong MUPH, at in fact ay yung mga Pilipino parang nag-shift na doon sa MGI All-Stars. So kung makikita nyo doon sa diba, sa mga reaksyon ng mga Pilipino dito sa MGI All-Star ay excited sila mga kapolitika, especially sa production ng pageant ni Nawat na ito. And then kasi sobrang bigatin ng mga judges at yung of course yung treatment sa kanila, kumbaga yung accommodation. So masasabi natin na hindi tinipid. So dito ay marami kasi mga Pinoy, amin natin sa hindi, ay nadismaya nga dito sa Miss Universe dahil
masasayang at masasayang mga kapolitika yung pagod, yung pawis, yung resources, yung panahon na nilalaan natin dito sa Miss Universe. At wala tayong kalaban-laban doon sa sa international competition kasi meron na ngang nakadestino na winner. So, sa 2025 ay si Fatima Bush nabili na yung corona. So, abangan natin dito sa 2026 dahil baka meron na namang mga deal, okay, sa iba't ibang kung sino man yung gusto nilang ipanalo, kung meron man. Okay, so talagang masasabi natin na nabahiran ang reputasyon ng Miss Universe. So, na-disappoint yung mga Pilipino at nadismaya sila dito sa mga nangyayari sa Miss Universe. At aside dito sa Miss Universe, of course, meron ring mga concern ang mga Pilipino dito sa MU page. At isa na ako doon mga kapolitika sa nila, sa pre-tape nila dito sa sa preliminary competition. So nawawala yung excitement ng mga tao. At idagdag mo pa itong bagong sistema nila ngayon na may pabotohan and then may malalaglag, hindi pa nga nagsisimula yung yung preliminary or yung iba na nagbayad, same lang naman ang bayad, patas lang naman yung fee na binayad nila to sa MU page. Tapos wala na sila doon sa finals kasi meron ng elimination round bago yung finals. So 'di ba parang unfair 'yun na gusto mong enjoy all throughout yung competition pero alam mo na sa sarili mo na hindi ka na pwedeng magpatuloy dahil na-eliminate ka na. So marami yung hindi nagustuhan yung ganoong sistema at yung botohan daw parang money making na lang. So maraming concern ang mga Pilipino hanggat hindi sila makikinig mga kapolitika sa sa protesta. Sabi no voice out ng mga pageant supporters na dapat is yung sistema sa marami nga ang nagsabi na dapat daw ay ibalik na lang sa binibining Pilipinas yung Miss Universe Philippines dahil nga 'di ba nag-separate na sila, nagkaroon na sila ng sarili ng pageant. So iwan ko lang kung makikinig yung organization sa sentimiento sa panawagan ng mga Pilipino na ibalik na lang doon sa binibining Pilipinas kasi medyo maayos pa ang pamamalakad doon. At ilang beses tayong nagka-corona doon sa binibining Pilipinas. So might as well na sana is ibalik na lang daw doon. Ang sabi ng ating mga netizen. So yun yung ngayon, yung mga discussions ngayon dito sa mundo ng social media. So doon naman sa balita at usap-usapan na hindi di umano naimbitahan itong si Fatima, I believe na merong mabigat na desisyon ang MU page kung bakit hindi ito ginawa dahil nga ang mga Pilipino ay mainit ang mata dito kay Fatima. So to avoid issues and kontrobersya at baka masigawan pa itong si Fatima ng mga Filipino citizen or ng mga pageant supporters ay mas pinili siguro na hindi na lang pumunta or baka naman ang organization mismo ang decide kasi si Fatima is nandun lang ngayon sa Latin community nag-ikot. So parang hindi siya lumabas doon sa kanyang comfort zone, sa kanilang panuwarte kumbaga. So yun mga kapolitika at baka decision na rin yun ng organization kasi ilang buwan na matapos yung kanyang coronation ay doon pa rin siya sa Latin community nag-iikot-ikot. So yun 'di ba napaka very unusual kasi before naman na imbitahan naman yung mga Miss Universe winners. So yun yung pinaka-latest ngayon na pinag-uusapan ngayon dito sa mundo ng social media, itong si Fatima Bush, ang very controversial na Miss Universe winner ng 2025. So para sa akin is kung hindi siya imbitahan, mas okay yun mga kapolitika dahil in the first place ay hindi niya naman deserve yung corona. Okay, at baka magkita pa sila dito ni Atisa Manalo. Masakit din yun sa part ni Atisa. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong magreaksyon at masasabi dito sa di umano'y hindi pag-imbita kay Fatima Bush sa finale ng MUPH 2026. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ano ang pinapasok kung kailangan ko? Let's go sa second floor. Second floor daw, okay? Sana tama na eh. Sana nga. Buti na lang walang tao.
mataas yun eh. Wait lang nga. Magsa-search nga ako. Wait lang. Guys, ano na? What's up, madlang people? Oh, di ba? Tapos na yung makeup ko. Hindi ako marunong maglagay ng cluster lashes, guys. Tinry kong bumili. Actually, meron ako dito. Tapos, hindi ko siya magamit. Nagpuno ko sa alam. Idikit. Okay, I'm gonna ask. Buo na. Okay na po. Okay na. Anita, ikaw ay iiwan ko na. Mag-ingat ka dyan. Hanapin mo yung store na yan. Oo nga eh. Nag-search na ako, nakita ko na yung name ng store. Magtatanong na lang ako saan yun. Bye-bye na. Bye-bye ate ko. Ingat! Bye. Ingat. Bye-bye! Stay gorgeous! Bye-bye. Guys, bye-bye. Yan. Maghahanap tayo ng nawawalang store. At hindi ako yung naliligaw. Yung store yung naliligaw actually. Hirap ang hindi lumalabas ng bahay. Wait. Sorry, it's okay. And your waiters message you so much. I miss you all, you guys. I'm lost. Pero yung store talaga yung naliligaw. So, kasalanan ng store to. Makakalimutin yung store. I think pali tinuro ni Kuya. Kasi I remember it's in the Hyatt store. So, let's try. Para kailangan ko na mag-end live para mahanap ko yun. Love you, Annie Rose, Pam. Mali yung tinuro sa akin. It's not in the second floor. Wala nito. Kala niya ata Mila din. Hinahanap pero hindi po. Sabi ko kasi mga jewelry store. Mali nga. Yeah. So, mga love. Outfit. Pa-wash out. Ano yun? Pa-shout out. Motor. Oo nga eh. Buti mo na masyadong tao. Ikot-ikot. Love you. I think mali yung tinuro sa akin. Okay. Mag-iikot na ako mga loves ko. Hanapin ko na yung nawawalang store. Bye-bye. Box and call na. Hindi ako makaligo. Yes, and call ko na kasi I think I'm in the wrong place. Yeah. Definitely. We're going up again. At nakakita ko ng mga bibiling ko. I'm gonna buy some donuts. I'm craving some donuts. Tapos nakakita ko na ice cream. So, bye-bye mga loves. Hanapin ko muna yung nawawalang store, okay? Thank you. Thank you.